I came from our hometown, Crazy Don't. Ano? Crazy Don't. Crazy, saan yun? Baliwag. Bakit daw ang ulo mo after ng success ng Kita-Kita? Totoo bang nagkaroon ka ng totoong feelings kay Alessandra after ng Kita-Kita? Hello, Kinisens, and welcome to the Chad Kinis Show Season 3! Ihanda nyo na ang mga sarili nyo dahil napaka-perfect ng guest natin for today's episode. Mapa-TV o pelikula ay pinagkakaguluhan siya o nanggugulo lang ba? Charot! Ang lalaking pinagkaisahan ay pinagpala-pala ng kapalaran. Please welcome the ultimate Mr. Suave ng Philippine Showbiz, Empoy Marquez! Oh my God! Perfect. Ayan, ang perfect mo talaga. Hello! Oh my gosh! Ngayon ko lang masasabi to ha. Ngayon lang ako nakakita ng perfect na guest. Bakit? Mula nung una, wala kang guest na perfect? Wala. Dumaan dito sina Jericho Rosales, sina Jay Cuenca, sina Robin Angeles. Ano ba makina-perfect ng mga yun? Ano ba? Gerald Anderson. Wala. Alam mo sa totoo lang, ngayon lang ako kinilig ng palong-palo. Oh my goodness! Hindi, totoo. I'm super thinking na Alam mo kung ka. bakit? Bakit? Kasi nga, ang ganda ng kilay mo. Parang bigote mo lang. Oo, diba? Ang kapal nga, parang pinaghiwalay eh. It's my pleasure to be here. It's my pleasure too. The pleasure is mine. Yes. In English kagad tayo, umpisa pa lang, di ba? Oh, yeah. Okay. I really love when you're speaking in English because you're very, what do you call this? Fluent. Fluent. Yes, very fluent. How do you spell fluent? Fluent is capital D-O-G. Fluent. Dog yun. Sorry na. Ay, hindi. Alam mo, sa totoo lang, Kuya Ems. Ang tagal kitang gustong mapapunta dito kasi ang dami kong mga katanungan na nasa utak ko, hindi ko alam kasi, hindi ko mawari eh. Actually, first time ko nga dito sa nag-guest ako dito sa show mo, Chad. At ako'y sobrang happy. Diba? Fluent and happy. Diba? Ilan yung F doon? Parang ang daming F. Ang tagal na natin, huli pa natin magkasama sa Last One Laughing pa. Yes, at magkaka-season 2 na nga eh. Oo, diba? magkaka-season 2 na nga. Super trending ka rin doon sa Last One Laughing. Yes. Nung binalikan mo ako, hayop ka. Tayo. Hirap na hirap ako kay Empoy na sa Last One Laughing kasi feeling ko siya magtatanggal sa akin. Telepono. Oo nga, di, talaga naman Oo. tayong... mahirap naman talaga sa loob ng bahay na yun. Oo. Pero at least na-survive natin. Pero it's an honor talaga na nakaupo sa silya ng Chad Kinis Show si Empoy Marquez. Dahil para sa akin, you are the one and only perfect talaga. I always wonder, saan ka ba lumaking syudad? Bakit ang perfect mo? Siyempre pa, hanap pa ba tayo? I came from our hometown, Crazy Don't. Ano? Crazy Don't. Crazy, saan yun? Baliwag. Crazy Don't. In English, you Englishing me, I Englishing you. Yeah. Crazy don't. Crazy Don't, Bulacan. Bulacan. Hindi, Baliwag, Bulacan. Bulacan. So lahat ng mga tao doon, mga perfect. Perfect lahat. Perfect lahat. Oo, perfect yung buhok, perfect yung hair, yung kilay, yung esophagus, lahat. Perfect lahat dyan. O, pag nagawi kayo sa lalawigan na yan, sobrang perfect. At what age na-realize mo na ang perfect mo? Nung pinanganak pa lang ako. May ano ka na noon? May pag-iisip ka na kagad doon nung pinanganak ka? Oo naman, kasi nga, yung lampin, courting letter P, kaya perfect. Kaya doon mo na-realize talaga? doon ko na-realize. So, ibig sabihin, sa pagiging perfect mo na yan, meron ka pa bang mga insecurities? Insecurity siguro, sa mga cameraman na lang. Siguro. Hindi, joke. Hindi, insecurity, wala na. Kasi wala na ako hanapin pa, di ba? Bakit pa mag-i-insecure, di ba, sa ganitong pagbumuka, di ba? Okay na ako eh. As in, ano ka na, yung wala ka nang gustong ipabago or ano? Kumbaga sa pawikan, busog na ako. Di ba super perfect mong tao? Ano masasabi mo sa mga taong maraming insecurities? Like, kasi hindi sila perfect. Unlike Empoy Marquez, you are very perfect eh. Siguro masasabi ko lang dyan, huwag kayong ma-insecure sa sarili nyo. Kung ano ang binigay sa inyo ng ating creation, i-accept nyo ng acceptance. Tama. Tama, di ba? Tama, oo.
Tama, you have to accept with, With acceptance. Yeah. Yes. Tama naman yun. Wala akong may ano doon. Wala kang dapat sabihin doon. Dapat yung pinagkaloob sa'yo. Buong-buo mong ano yun. May isaluhin talaga lahat. Oo, lahat. Oh. Nung first time mo na kasi sabi mo, yung acceptance talaga. Nung first time mo makakita ng salamin, as in first time mo makakita ng salamin, ano ang nasabi ni Empoy kay Empoy? First time ko nakakita ng salamin, basag. Bakit nabasag? Hindi ko nga alam. Baka hindi kinaya yung reflection na Hindi, dati sa aparador yun dati. Ang tawag nung araw sa aparador sa Bulacan, platera. Platera. Ay, hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalaman yun, platera. Kasi yung lola ko, inutusan akong kunin yung kanyang karta moneda. Ano yung karta moneda? You don't know karta moneda? No, I don't know. Oh, come on, Chad. Karta moneda is wallet. Wallet. Oh, yan ang meaning nung araw. Ah, karta moneda, wallet pala yun. Hindi ko rin alam. May nakakaalam sa inyo? Wala. Hindi sila kasi, sa Jupiter sila pinanganak. Hindi, yun yung malalim na parang Tagalog. oh. Karta moneda. Karta moneda doon sa loob ng platera. Ayan. Ah, kasi Bulacan kayo. Kaya kaya malalalim yung mga Tagalog. Malalim, sobra. Talaga. Nung una nga nagkaroon ng swimming pool doon, agad, 15 feet eh. Kasi nga malalim. Malalim. Oo. Bawal doon yung Oo. Malalim talaga. Ano ang itsura ng karta moneda? Alam mo yung ganun, parang yung ginaganyon, yung parang may Parang, partible. yung ginaganon lang. yung Karta parang- moneda tawag doon. Get. Coin purse. Coin iba, purse, yung coin purse. lalagyan ng mga barya ng araw, mga sangkusing. Oo. Siyang kusing. Karta moneda palang tawag doon. May natutun. Alam mo, hindi ka lang perfect. You're very brainy pa. Alam mo, may dala akong dyan, dictionary. Talaga. Do you read every day sa dictionary, yung dictionary? Every Tuesday lang. Ba't araw-araw mo dala kung every Tuesday lang? Hindi nga, every Tuesday lang kasi siya kailangan basahin. Ah. Sa, Kaya lumalalim ang ang pinaka-wika ko Wika sa mga mo. Saan ka mas fluent? Sa Tagalog or sa English? Czechoslovakia. Totoo ba? Hindi, ako, sa Konnichiwa. Ah, Korean! Ay, Japanese! Lagi ka doon, may bahay ka doon. Oo nga, nakalimutan ko. Japanese! Japanese. Ah, kasi nga nagkaroon kayo ng pelikula sa Japan. Dati, Oo. before. Pero before natin pag-usapan yung mga pelikula mo sa Japan, gusto ko lang malaman yung growing up ni Empoy, ng isang Empoy Marquez. Kasi you were born perfect, lumaki kang perfect. So let's talk about growing up with Empoy. Maka-perfect parang si Richard Gomez ako. Ay, hindi. Alam mo naman, Empoy, na ikaw ang naging basihan ng mga pogi. Lalo na nung lumabas yung kita-kita. Oh, come on. Oo. Oh, shucks. Sponsor mo to? Hindi, dito lang. Binili ko lang yan. Oo nga, malambot siya. Nakailang girlfriend ka na? Ako ay siguro 47. 47? Ganun Pero kadami? yung iba doon, hindi kami naging talaga. Oo. Parang fling-fling lang. Wow! Pero yung talagang seryoso doon is Binilang. siya. Ha? Di ba, camera 1, Oo. 2, ayan, 3. Three. Tatlo lang ang naging seryoso. 3 years old. 3 years old ka Hindi, na siyempre nagkaroon nung ng seryoso. mga puppy love pa lang yun. Papi lang. High school, elementary, college, ganyan. Talaga? Oo. Pero ilan nga yung naging pinaka-serious relationship mo? 3. Tatlo. Ba't iniwan mo na or... Pero yung lately, medyo may edad na ako noon na artista na rin ako. Teka lang, nababother talaga. Hawiin mo nga ng konti itong Sandali. Buti nga hindi mo nakita yung kulay puti. May kulay puti talaga dito eh. Naligaw eh. Ayusin lang natin ng konti Shit, nakaka-inlove pala si Empoy pag nakaganito. Siyempre. You know? Gusto mo yung katulad nung kay kanina. Hindi, sa 40, out of the 47 girlfriends, 3 lang yung mahilig ka sa fling. So, ibig sabihin si Empoy, ma-fling. Fling? Oo, ma-fling ka sa babae. What is fling? Fling, yung hindi kayo seryoso. Hindi naman, siyempre mga kalaro mo yun, tsaka mga ka-classmate mo, Oo. tsaka talagang hindi mo siseryosohin kasi dahil para sa akin, parang mga kaibigan ko kasi sila. Yung mga seryoso mo, yun yung mga ibang Yung talagang, yung napapanaginipan mo, susulatan mo na love letter, mga ganyan. Ganon ka manligaw. Paano yung pinaka-discarte mo? Kasi di ba, ang iba't iba ng paraan ng panliligaw. Paano ka nanligaw doon sa mga, pag seryoso ka limbawa doon sa babae,
paano mo siya napapasagot? Siyempre, tinatanong ko muna siya ng tanong, tsaka siya sasagot. Hindi. Hindi. I mean, paano ginagawa mong diskarte? Ano yan eh, uumpisahan ko sa, siguro, dati kasi uso sa amin sa Bulacan talaga, yung paggawa ng eroplanong papel. Tapos doon ka susulat eh. Eh, nasa row 3 ako, nasa row 5 siya, ganon. Yung bang papaliparin mo ganyan, hanggang sa mapunta sa ilalim ng ganon. Oo. Tapos mababasa niya yun. Ganon yung ligawan ng araw. Kaysa ngayon, mga Gen Z, something ganyan. Ganon kami. Tapos bulaklak ng kalatuchi. O nga, totoo. bulaklak ng alembong, ganyan. Ano yung alembong? Hindi mo rin alam alembong. Ano ka ba? Pinsan ng Wandalia yan. Ano yung Wandalia? Hindi mo rin alam Wandalia? Hindi. Alam niyo yun? Alam mo, may mga pinag-uusapan dito, ikaw lang talaga nakakaalam. Lahat kami dito, hindi namin alam mo. Ano ang itsura ng alembong? Ang alam kong alembong, ibig sabihin ng alembong, malandi. Alembong, ano yun? Yung alas 4. Ano? Kapag ka, hindi, yung sa umaga, pag sa umaga, makita mo siya, tuwing alas 4 ng umaga, gaganon yun. Yung gaganyan. Dama de noche ba yan? Hindi, alembong nga yun, i-search mo. I-search mo. Talaga? May binibenta ako, hindi, wait. Nag-talk show tayo. Oo nga, sandali lang. Meron nga ganun, tapos alas 4 din ng hapon, gaganon. Sasara. Sasara yun. Meron. Oh, meron di ba? talaga. Oh, Di ba ganun din ang Dama de Noche? Di ba may oras lang din ang pagbukadkad ng Dama de Noche? Tapos sumasara din. Ganun din. May ganun. Marami yan. Ang galing nun alembong. Marami, alembong. Yung kalachuchi, ano naman? Kalachuchi, ano yan, nakalimutan ko itsura nun. Pero Mabango din yun. mabango rin yun. Sa mga, magkakaiba tayo ng ilong, pero kakaiba kasi amoy nun. Oo. Basta. Parang hindi mabango. So yun ang mga pinamimigay mo noon. Oo, mga ganun. Kasi harutan namin yun, mga klase namin, mga ganun. Ngayon, single ka. Single ako ngayon. Wala kang nililigawan, wala kang dinidate. Eh, may kalaro ako every week pag gusto. Wow! Ganun. Meron- Ganun naman ang uso ngayon, di ba, mga ganyan. Parang situationship, ganon. Maliban sa mga, basta. Alam mo na yun, huwag mo na ako unahin. Sige. Ikaw ba naka-experience ka na rin? Kasi, Empoy Marquez ka. Naka-experience ka na ba ng rejection? Oo naman, yung nakumpine ako dati. Tapos? Siyempre, ang sakit eh. Unang tusok sa akin ng... Injection yon. Injection yon. Rejection! Kung na-reject ka na. Eh, oo eh. Rejection nga. Oo nga. Yun. Siyempre, may mga ganun. High school days. Paano mo hinahandle yung rejection? Tsaka ano yung biggest rejection na naranasan mo? And how did you handle it? Ano siya eh. Medyo masakit siya. Pero siguro dahil nandun sa mga pagkakataon na yun, kailangan mo talagang unti-unti mong tanggapin. Kaya masaktan ka man, acceptance ba? Yung sa rejection. Hindi lang sa panliligaw, sa pag-ibig, sa ganyan. Pati sa mga, kunyari, sa section na gusto mo yung section na yon, pero hindi ka pa pwede sa section na yun kasi yung grade mo hanggang dun lang. Parang mga ganun, something ganyan. Maraming rejection sa buhay. Let's talk about rejection sa panliligaw. Meron ba? Ayun nga, yun yung days. After 18 anyos na siya noon. 18 ka na din nun. Oo, Tapos niligawan mo siya, tapos na-reject ka. Can you dive into details? Hindi, high school ko siya. High school puppy love ko siya. High school puppy love mo. Nung first rejection ever mo yun. Tapos, Paano niya sinabi sa iyo na ayaw niya sa iyo or something na gano'n? Meron ba? nung time na inahatid ko siya, tapos nakasabay ko pa nga yung higher batch namin sa panghatid sa kanya. At parang 3 pa yata kami naghahatid sa kanya. Oo. Eh, siyempre, ako naman, parang nahihiya ako dahil, medyo may kaya yung mga naghahatid sa kanya na dalawa. Pero nakipagsabayan talaga ako sa kanya. Nakapaglaban ka? Oo. Pero hanggang doon na lang yun eh. Pero hanggang sa magkita kami no college days. Tapos hanggang nagkita ulit kami na actually napasok siya sa industriya Talaga? ng show business. Pero hindi ko na kung sinong anong pangalan.
So walang verbal rejection, basta lang parang nag-ghost na lang, parang wala na lang nangyari. Ganun lang. Pero nung time na yon, ang pinaka ano talaga is yung nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa debut niya. Nagpunta ka pa sa Dibu niya. What happened? Sa debut niya, may dala-dala akong bulaklak. Mm. Tapos may dala-dala akong ang tawag doon, hotdog na unan. Oo. Uso yun, yung mga guessing. Mga parang teddy bear, something ganyan. Ano ako, gate crusher kami kasi wala naman ako invitation eh. Mm. Pero sabi nung kaibigan ko, tutuloy ba tayo? Baka mamaya mapauwi ka dyan. Pero ako naman, sabi ko, bahala na ka ako, okay na yan. Ayun. Tapos, meron palang guard na kinukuha na kayo ng invitation. Eh, wala kami napakita. Eh, di pupuit-puit kami umuwi. Hindi ka pinapasok. Oo. Sabi ngayon ng kaklase kong na isa, yung hotdog mo, ihawin mo na lang sa inyo. Yun yung unang rejection. Kahala nila, inano ko lang. Pero naiyak talaga ako nun. Yun yung pinakamasakit na pinagdaanan mo. Anong pinaramis mo sa sarili mo nung after, nung na-reject ka nun? Siguro, nasaktan kasi talaga. Pero, at the end of the day, naging kaibigan ko naman siya eh. Naging kaibigan ko siya. So, parang, nung naging kaibigan mo siya, nag-heal na. Parang tinanggap mo na. Oo naman. Hindi ka na naging bitter or anything. Hindi. At least, di ba, may natutunan ka. Pero yun ang first rejection mo. Masarap ma-reject. Kasi, pagka na-reject ka, ibig sabihin nun, meron talagang kailangan kang mas patunayan sa sarili mo. Hindi mo gagalingan eh. Hindi mo gagalingan sa mga susunod na mga kabanata ng buhay mo kapag hindi ka pa na-reject. Eh. Kasi mapipiling mo sa sarili mo niyan na okay lang yan. Parang, uy, okay pa pala ako. Parang ganyan. Kaya, masarap ma-reject. Masarap masaktan. Kasi, yung kapalit niyan, talagang pagsisikapan mo sa mga susunod mong mga step ko ano gagawin. Oo, to be a better version of yourself. Yes, diba? yan. English yun. Di ba? I know. I should speak English because I'm speaking with you. Where are you at school? I schooled myself. School myself. Oh, how about you? I'm book. Nagbabasa ako. Nagbabasa ka. Okay. Nung bata ka, pasaway ka, no? Ano? Pasaway ka nung bata ka? Oo, sobra. As in, ano mga pinaka-pasaway moments mo? Nung sinend ka nung researcher to, yun talaga naisip ko talaga. Ano? Matakaw talaga ako sa, pwede bang magbanggit na? Oo, sige, kahit ano. Yung Ovaltine Milo. Oo, sarap niyan! Nakayakap pa ako. Oo. Ayokong bigyan yung lahat ng kapatid ko. Ayokong bigyan yung lahat ng mga pinsan ko, yung mga kalaro ko. Takbo ko talaga. Yung pagtakbo ko, hindi ko alam, hagdanan na laglag ako. Kaya ito, makikita mo, may sugat ako. Yan ba? Tama ba ako? Oo, grabe. Laki ng sugat nga. Ano ba? Ano ba tinuturo mo? Ito lang yung ganito lang. Yan lang? Ito ako nalaglag. Yan ba? Dito, tama ba ako? May peka. Ito. Ayan Tumatek nga. ka to. Tsaka yung pagkakaano, parang Hindi kasi akala ko Ito, mas malaki tinuturo. sugat. Akala ko tinuturo. Sorry. Yun nga, yung nalaglag talaga ako, hindi ko talaga makakalimutan talaga. Ba't mo naman pinagdadamot yung Ovaltine? Hindi ko nga alam kasi pagka nahukay mo yun nung araw, may laruan kasi Sa sa loob. ilalim. Oo. May laruan yung gusto ko ako makakuha. Tapos, nung tumatakbo ako, alam mo yung puno-puno ng ko kasi matakot talaga ako sa Ovaltine. chocolate na yun. Parang ganun. Talaga? Buti hindi ka tumaba dahil doon, no? Hindi. Kasi, di ba medyo nakakataba yun? Nakakataba nga talaga. Oo. Pagka inulam mo sa kanin. Ay, ang sarap. Di ba inuulam sa kanin? Yes. Ovaltine ha. Sa akin, Ovaltine, hindi yung Ovaltine Milo. ka. Mas matamis kasi ang Ovaltine kaysa sa Milo. Shusta dyan. Ano? Shusta dyan. Ano? Shusta dyan. Nag-ano ka nun? Ano yun? Hindi mo na yun, aabutan? Sustagen! Kasi magkasama yung Sustagen. Yun nga, Sustagen. Sustagen. Oo, nakapag-Sustagen ako. Dati. Yun yung mga yun eh. Nag-Sustagen ka? Lahat yon tatlo, lahat. Oo, lahat sila. Kaya ganyan ka siguro kakulit, no? Kasi talaga puro pa-energy yung mga inaano Lahat, mo. energize, yung ano. Ngayon, anong pinaka-pasaway? Mayroon ka bang recently lang, meron ka bang pasaway moment na hindi mo makakalimutan? Na-late ako, ganun. Sa trabaho? Oo. Yun na yung pinaka-pasaway mo. Pasaway talaga. Kasi pinakikita ko naman talaga si Empo, hindi naman talaga siya yung
akala nyo na maingay or maano. Napakasimple nitong tao eh. So as in, napakabait. Tapos tahimik lang din. Nung nakita mo nga ako, di ba, sa LOL Philippines, di ba? Nandun na ako sa likod ng paso. Di ba? Oo. Tapos wala kang ginagawa, natatawa na kaming lahat. Nung time na. Anong nararamdaman mo pag ganun? Pag nakakakita ka ng tao, yung nakita ka pala ng tao, tumatawa na. Anong nararamdaman mo nun? Oo nga eh. Ano ako, sabi ko, oh shucks, wait lang. Wala naman akong ginagawa sa kanya, ba't ganito to? Pa-check up ko kaya siya. hindi ko nga alam. May ganun eh. Tapos di ba, pagkakausapin natin na sila Peachy, sila Rupa May, sila. Wala ka namang ginagawa, pero natatawa sila. Oo. Eh, ayoko tignan lahat ng mga pagmumukha nila kasi nga natatawa nga ako. Natatawa rin ako sa inyong lahat. Totoo ba? Tsaka alin na lang natin, ayaw natin, Tingnan ng isa't isa na. Time ayaw na yun. natin lumabas tayo dun. Oo, actually. Nagaya na nga inuman si Tuesday dun, di ba? Sa loob. Wala ka bang ano, hindi ka ba kasi di ba, bilang komedyante, minsan kasi may mga gusto kang mag-isa ka or ganyan, pero yung minsan yung biglang may makakakita sa yung fan or mga tao nakakakilala sa'yo, tapos biglang tatawa na lang, ganun, na-offend ka pag pinagtatawanan ka, wala kang ginagawa. Meron, may gano'n. Sa mall, minsan. Oo, madalas pala. Yung dadaan ka lang. Oo. Mostly mga bata yan. Gaganon. Oo. Siyempre, malilingon kang ganon. Oo. Eh, seryoso ka naglalakad. Eh, siyempre, ako, lakad ko leading man, ganon. Tapos, Kaya pala tumawa kasi lakad mo leading man. tapos nalingon ako sa medyo may salamin na ano. Oo. Nakita ko yung mukha, ay, gagi. Sabi ko, oo nga, nakakatawa nga pala talaga. Akala ko si Joshua ako. Nung pagharap kong kayo, Miswa. Miss Garcia. Kaya sabi ko, oo nga, shucks. Dati nga, first year high school ako. Oo. Mabalik tayo sa kaninang question. First year high school ako, umiyak talaga ako. Kasi? Hindi ako naging escort. Totoo. Umiyak talaga ako. Sa Mariano Ponce High School. Sa Mariano Ponce. Ponce. Sa ano namin. Kasi hindi ka naging escort, iniyakan mo talaga yun. Gusto ko mapili ako, hindi talaga ako mapili. Bakit? Ba't gusto mong maging escort? Hindi ko nga alam, hindi ko talaga alam. Tapos siyempre, lahat ng, magaganda lalaki talaga yung lahat ng mga ibang kaklase namin. Talagang dapat silang ma-nominee. Oo. Tapos ako naman, gusto ko, yung talagang binubuyo ko na yung mga klase ko na, buto mo na, sabihin mo na may pangalan ko. Yung nakikiusap ka na, tapos nung recess na talaga, umiiyak talaga ako talaga. Kasi hindi ka na nominee. Hindi ako na-nominee talaga. Oh. Walang kakwenta-kwenta yung sinabi ko. O hindi kung yun isa sa mga first rejection mo. Oo. Pero Yun pala, isa pala yun. Hindi ka na nominate noon. Hindi ka naging escort noon. Pero ngayon, ikaw one of the most sought after leading man. 'Di ba? From rejection to success, 'di ba? Iba 'yun kasi hindi ka lang pang escort, pang leading man ka kasi. Baka yun ang naka-destin para sa iyo. That's my daughter. I love you pa. Gusto ko lang itanong sa'yo yung yung feeling nga lang na kasi ako bilang komedyante din eh. Kasi minsan ako, nararamdaman ko yung pag wala kang ginagawa, tapos sasabihin ko, ipatawa ka naman. Yan! Ganon. May ganyan din ako, may ganyan. Talaga? Oo. Anong ginagawa? Paano mo hinahandle yung mga ganong bagay? Nagbabasa ako libro. Oo. Tapos meron, basta sa ganyan eh. Minsan, pag nagbabike ako, yung ganyan ba? Si ano yun? Si ano? Si Empoy. Poy! Patawa ka naman oh. Patawa ka nga, sige nga, patawa ka nga. Ginaganon ka? Oo. Sabi ko, may mga ganun sila. Paano mo siya hinahandle? Anong Sabi ginagawa ko, mo na lang? Knock. Pinatulan. May mga ganun Oo. kasi. Hindi, mahirap kasi sa mga komedyante like us, mahirap talaga yung bigla ka na akala nila all the time, pwede kang magpatawa. Ng off-cam, ganun. Hindi nila naisip na Hindi nila naisip na meron tayo minsan na private life. life, oo. Or may pero na nalulungkot din tayo na meron pwedeng pagdaanan or pwedeng nag-iisip, nagmumuni-muni, di ba? Akala nila laging happy people lagi, di ba? Pero that's kaakibat yan ng pagiging komedyante. Kasi tayo ang pinagkukunan nila ng
kasiyahan. Yes, di ba? tama. Kaya mahirap din magpakita ng lungkot sa harap ng camera or sa harap ng mga tao, lalo na kung tayo ang nagpapatawa sa kanila, di ba? Tama. Ano siyang i-handle talaga. Mm. Kasi minsan sa buhay natin, parang, kunyari, pag may pinagdadaanan tayo, especially kunyari sa family, at sa mga, yung pang-personal natin, mga ganun. Siyempre, kailangan natin magmuni-muni sa sarili natin. For example, ako, gusto ko talagang laging nagbibisikleta mag-isa, mga ganyan. Kunyari, magka-camping kami mga magkakaibigan. Akala ko mag-isa din. Hindi. Yung gusto ko yung nasa ilalim lang ako ng puno, sasabit akong duyan, basa lang na ano. Muni-muni lang ba? Parang gano'n. Anong puno ang sinasabitan mo ng duyan? Buko. Abeto. Abeto, ano yun? Yung puno ni Lolo Alf, tsaka ni Nelo. Sino yun? Sino sila? Hindi mo na ano? Hindi. Kaklase ni... Ang hirap kausap Hindi, nung ni cartoons yung araw, meron naman talagang puno ng abeto nung araw, Ano di yung ba? abeto? Alam niyo yung abeto? Alam mo lahat hindi nila alam. Ikaw lang nakakaalam. Kaya sabi ng lola mo sa'yo na ano, yung perfect mo, ang pogi mo, ginaganon ka ng lola. Di ba ganun kasi mga lola sa mga apo? Ang pogi-pogi ng apo ko. May ganun Ang cute, ganun. Oo. Wala akong natanggap sa kanya. Wala. Oo. Ano na sinasabi sa'yo? Lumayas ka dyan. Hindi, joke lang. Hindi. Sobrang bait ng lola ko, si Alin Dolores. Dolores pangalan niya, sa heaven na yan. Ayan, kung nabubuhay nga ngayon yung si Inang, sobrang, proud talaga sa akin. Kasi marami kayong pinagsamahan. Marami kami pinagsama. So marami ka natutunan sa lola mo. Oo naman. Siya nagturo sa akin mag-skateboard. Totoo? Ano ba? Totoo ba? Oo naman. At lola ko nag-skate yun. Nung araw. Totoo? Nag-skate nga yan. Oo nga. Hindi mo alam pag si Empoy, kaya ang hirap seryosohin ito eh. Hindi mo alam kung totoo ang mga sinasabi eh. Ano ka ba? Naabutan ko nga. Galing ako sa fast food dati ko nag-work, di ba? Hindi pa ako artista noon. Naabutan ko siya. Nanonood siya ng TV. Si Tony Hawk yung napanood niya. Ay talaga? Oo. Yung champion na skateboarder, yung world champion. Yes, oo. Si Tony Hawk talaga. Basta. Natuto ka mag-skateboard. Sa kanya nga. Bukod sa mga skater ng Baliwag. Yung lola ko talaga. Sa ilang taon siya nung nag-skateboard siya? Pinagbilang mo talaga ako. Then, nung 64. 64, tapos siya pa nagturo sa'yo? Seryoso to, Empoy, ha? Nag-skate nga siya, tapos naka-shades pa nga yun eh. Alam mo ba? Ano? Meron pa kaming moment. Ano? Nako, yung lola ko may tumawag. Oo. Siyempre, sabi ko sa kanya, Inang, may tumawag sa telepono. Tapos, nasa CR ako, nakahubod-hubad ako, nakabold ako. Sabi, Inang, sagot muna nung tawag. Sabi, tapos ngayon, sinagot yung tawag. Hindi niya alam, ako rin yung tumatawag. Ako rin yung tumatawag sa telepono. Tapos sabi, nasagot niya yung telepono, baligtad. Hello! Abay, nagmura siyang gano'n. Sabi niya, diyan ka na! Gano'n. Tapos tawa ko ng tawa, hindi ko makakalimutan ng moment. Yun yung mga harutan namin. Oo, pinagtitripan mo lang. Pinagtitripan ko talaga. Kinukulit mo lang. Kinukulit ko talaga. Lola. Kasi tinuruan ka nga mag-skateboard. Tinuturuan niya ako mag-skateboard. Tapos wala siyang gusto, kundi yung iuwian ko siya lagi ng french fries, tsaka hamburger. Ng fast food. Ng fast food. Kasi nga nagtrabaho ko dati, di ba, sa yung malaking bubuyog. Doon Di ka pa ako, dati. Oo. Di pa ako artista nun. Hindi ka pa artista, doon ka nag-ano? Doon ako Sa malaking bubuyog. Sa Jollibee. Wait ko lang. Yun nga, doon nga. Nagpapauwi siya noon. Lagi, araw-araw nagpapauwi siya. Boy, uwihan mo ako ng french fries tsaka burger. Tsaka samahan mo na rin happy sleep. Anong happy sleep? Yung parang palda. Half sleep pala. Ba't naman kasama yung half sleep Hindi dun ko sa nga alam kung ba't may kasama. Lagi nagpapauwi ng half sleep. Hindi pala happy sleep, half sleep pala. Half sleep, oo. Pero happy sleep, parang happy sleep na naririnig ko sa mga nanay ko noon.
Nasaan yung happy slip ko? Hindi ko nga alam yung happy slip nun eh. Ang alam ko lang yung ano eh, stocking pantyhose eh. So madami na ito, bukod doon, ano pa ang mga naituro ng lola mo sa'yo? Yung hindi mo makakalimutan, yung dinala mo talaga hanggang paglaki mo talaga. Sa kanya ako natutunan yung magluto ng masarap na prinitong dalagang bukid. Na hindi magbabalat-balat. Parang ganun. May technique yun. Pag May ano. technique yun. Tapos, sa kanya ko rin nakitang yung masarap magluto yun talaga si Inang ng tinolang tahong na maraming ano yun? Dahon ng Sayote. sayote? Tapos dahon ng sili, tapos yung basta yung ganun. Oh, sarap. Tapos ang ginagawa niya sabaw, yung pinag-unaban nung pinaghugasan ng medyas. Hindi. Dalang-dala ka. Dali lang. Ano to? Pinag-unaban ng sinaing. Sinaing. Pinag-unaban, pinaghugasan pala yun. Yung, pinag-unaban, ang lalim ng mga Tagalog. Sobrang Tapos masarap magsangag yun. Masarap magsangag yung lola ko talaga. Yung pagsasangam, may kanya-kanyang technique din yan. Eh. Di ba? Iba't ibang paraan din yan. So, kung yan naman naituro ng lola mo sa'yo, ano naman ang mga hindi niya naituro sa'yo? Yung mag-trim. Mag-trim. Mag-trim ng bigote. Hindi ka niya naturo. Hindi ako naturo. May ano ba yan? May something talaga yung bigote Anting-anting, mo. Oo. ganun. Kung bakit di mo inaano. Hindi nga, hindi pa pwede siya kasing tanggalin. Mukha kasi ako tomboy. Totoo. Oo nga. Hindi pa kita nakita kasi nang wala. Ay, nakita na nga kitang walang ganyan. Saan? Sa isang project, ano to? Ano tong pelikula na to? Yun nasa Paris kayo. Oo, yun nga. Yun nasa Paris kayo ni Walang Alessandra. kaparis, oo. Di ba? Alam ko yun. Walang kaparis, oo. Ang opening mo doon, wala kang bigote. O, di ba? Kamukha ni Eugene Domingo. Hindi naman. Ang gwapo-gwapo mo nga doon. Cute na cute nga ako doon sa walang kaparis. Wala akong bigote doon. Talaga. Nagpatagtag ako ng talent pin nung tinanggal. Tinanggal. Oo. Pero kasi yung bigote mo na yan ang naging ano mo eh. Parang naging trademark mo yan. Lalo na nung sumali ka sa isang industry, sa isang contest, di ba? Yung Mr. Suave. Doon ba nag-start lahat? Sa MTV? MTV Days, masayang tanghali ba yan? Mm. So doon ka talaga na-discover? Doon. 2003. Yung harut-harutan lang yung mga kaibigan ko, sinali ko, nila at ng contest. Na hindi ko alam na magbubunga. Something ganyan. Mag-stay ako dito sa Pero bago sa pag-arte, ang talent mo daw naman talaga, pagkanta. Magkanta. Oo, super talented ka daw talaga pagdating sa singing. Hindi, naging choir lang ako dati. Naging choir ka dati? Oo. Sa choir kasi iba't iba ng ano yan. Merong bass, may soprano, sa lalaki may baritone, may tenor. Alin ka doon? Drummer. Layo Hindi. Sabi mo kasi may bass eh. hindi, may bass. May bass yan yung mababa ang boses, di ba? Tenor, di ba? Tenor, yung mataas, o yung baritone. Alin ka doon sa ano? Kasi pataas yan, bass, baritone, tenor, di ba? Siguro yung medium, gano'n. Medium tapos large? Siguro yung medium nga. yung baritone. Oo, mga yung ganun, baritone, oo. ganyan. Hindi ko rin kasi alam yung mga tawag-tawag, mga ganun. Pero pwede makahingi ng sample na kanta para lang marinig natin yung paano ba talaga. Kasi siyempre hindi natin naririnig masyado kumanta di ba? Talagang bihirang-bihira eh. Dito man lang sa Chad Kini Show, makahingi tayo ng konting Kahit sample. anong kanta? Kahit ano. Up to the ceiling, down to the floor, left to the window, right to the door. Daddy kiss me, mommy kiss me, now I know my ABC. Kung ikaw compare ka sa mga singers, sino tingin mo ang ka-level mo na singer? Brad Kane. Brad, ano? Brad Kane. Brad Kane? I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, when did you last let your heart the Chad? Oh! Kamukha mo si Aladdin, in fairness. Sino doon? Kaya nakasakay dito. Charot. May cartoons kasi ako noon. Kaya alam ko yung tsura ng mga yun. Wala. Yung unggoy? Hindi. Nakasakay dito si Aladdin din. Oo nga, yung ano ba yun? Yung Picture parang- niya yun. Picture niya. Basta yun yung tumatalon-talon. Oo. Bawag ka. Pag yung unggoy, search ko yun. Hindi. Minsan ba sumagi yan sa isip mo? Like, kasi di ba naging Mr. Suave ka? Minsan ba sumagi sa isip mo na, gusto ko maging leading man ng mga magagandang artista? Hindi.
Hindi pumasok. Hanggang saan lang yung akala mo na mararating ng isang Empoy noon? Komedyante, sidekick, nung pumasok ako sa industriya. Oo. Komedyante, sidekick, okay na ako dun. Hindi pumasok sa isip mo na magiging bida ka? Hindi. Talaga? Oo. Sobrang blessed lang talaga ako kasi, siguro na matatawag ko dahil nung ginamit siguro ni God sila, Piolo Pascual, sila Direk Joyce Bernal, Sir Erickson, ayan, sila Kuya Lucky Blanco, Direk Sigrid, ayan, si Alex, yung sa Kita-Kita. Kasi first time ko talagang maging lead role, leading man, something that time. Gaano ka ka-pressured that time nung nag-leading man ka? Nung una nga, nung binigay sa script, isang katuta kasi yung ni Hongo. Tapos sabi ni Direk Sig sa akin, Poy, kaya ba? Kaya ba? Direk, lahat po ba to kakabisa doon? Oo lahat kakabisa doon, sabi ko. Direk, pwede po bang, kaya ba? Pwede ko tawagan siya noon. Direk, okay, kabisado ko na po. Grabe yun, no? Yun ang isa sa mga hindi ko makakalimutang pelikula mo dahil doon talaga nabuo yung Empoy as leading man. Not Empoy as a comedian, ha? Not Empoy as a sidekick, but Empoy as, of course, one of yung bankable leading man that time, di ba? Until now, of course. And ngayon, dahil nga nandiyan ka na sa posisyon na leading man, hindi ka na sidekick, ikaw ba open kang tumanggap pa ng ibang mga projects like BL projects? Okay ka? BL, yung panglagay sa sugat? Hindi, BL. Yung mga boy love. Kasi uso yun ngayon. Ano ba yung BL? BL kasi, alam mo nung nagkabuni ako, yan yung pinapahid ng nanay ko sa akin. Totoo ba? BL, oo nga. Ano yun? Totoo yun? Diba? BL Alam mo cream? yan, may buni ka dati. Ito ko yung cameraman, di ba? Totoo nga. BL cream? Totoo ba yun? Mabibili mo yan sa Binondo. Tatlo 50. Totoo? Oo, ng rashes talaga. Nakawala. BL. BL Hingi ko lang nalaman. Ang dami ko nalalaman kay Empoy na ngayon lang. Pero going back to the question, yung BL kasi, yun yung boy love. Uso kasi ngayon yan. Okay. Maraming fan ang boy love. And ang gumagawa niyan, mga iba't ibang mga leading man din. Ikaw ba? Si Jay Cuenca, nakapag Nakita ko yung mga ganun nila. Oo, si Jay Cuenca, nakapag BL na rin yan, di ba? Sina Jay Cuenca, sina Cocoy de Santos, Oo, di ba? nakita ko na. Sila Elijah. Oo, sina Elijah. Ikaw ba, open ka gumawa ng BL? Hindi ko pa masabi kung papayagan ako ng management na. Halimbawa lang, kung maggagawa ka ng BL, mamimili ka lang, sino ang gusto mong ka-love team? Sino ba yan? Si Lassie, ako, tsaka si MC. Sino ang pipiliin mo sa amin tatlo? Magsuntukan na lang tayo. Joke lang. Ano ka ba? Ba't pupunta pa ako sa dalawa? Andyan ka na. Ano ka ba? Diba? Taasan natin TF natin. Kaya mo ba yung kissing scene sa akin? Ikaw nga pala nakapagpalabas sa akin sa LOL. O ito, bilang you're dreaming big naman, I have big questions coming for you. Dahil sa next segment ko, itong tatawagin natin na Chad Derogation. Dito sa Chad Derogation na to, ay kailangan mo sagutin ng mga katanungan na walang pag-iimbot at buong katapatan. Okay? Nakatakot naman yan. Bawal mag-pass, pero pwedeng magpaliwanag. Game. Nagkakaintindihan tayo, Empoy? Go. Unang tanong. Totoo bang nagkaroon ka ng totoong feelings kay Alessandra after ng kita-kita? Wala. Hindi. Wala. Mamatay? Hindi nga. Kasi nga kapatid ang turing ko sa kanya. Ano Hindi ba? na in love? Hindi Hindi. nagka-crush? Hindi kinileg? Humanga talaga ako. Naging crush mo? Hindi. Ang kapatid na turing ko sa kanya, tsaka katulong. Katulong sa... Sa buhay. Oo. Diba? Bilang kaibigan. Kumpletuhin mo kasi yung ano. Diba? Kumpletuhin mo Hi, kasi. Alex! Love you! Love you, Lex. I miss you. Guess mo siya dito, nag-aaral ngayon, Nagkukulinary nga, kaya Nagkukulinary siya. Sinabihan ko na yan. Ayaw nga pa. Sabi niya, tapusin niya lang daw yung culinary niya. Oo nga. Ito si Alex, Culinary hindi ko siya. alam, bigla-bigla nagkukulinary. Biglaan, di ba? Oo. Di ba siya nga unang kausap mo? Yes, nakita tayo sa ano. Kay Tony. Sa Tony. Oo nga. Siya kasi una ko nakita, kaya siya una kong kinausap. Oo nga. Tama naman. Oo, pero gusto na talaga kitang i-guess doon. Okay, ito. True or false? Ginawa daw ang kita-kita for Piolo Pascual, pero na-realize niyang mas bagay sa iyo yung role. Oo naman. Totoo siguro. Totoo naman. Na para kay Piolo, pero mas napunta sa iyo. Si Kuya PJ kasi ang ang producer. Producer. Yeah. Mm. Tsaka siya yung tumawag sa akin dati. Ah.
Para dun sa role na yun. Sa role na yun, oo. Bongga. Totoo rin bang insecure daw si Piolo Pascual nung ginawa niyo ang teleserye na Since I Found You with Alessandra and RC? Kitang-kita naman. Ano ba naman, hindi insecure sa akin ni Kuya PJ. Ano ba yung kaka-insecure sa'yo ni PJ? Lahat. Ano ba? Laki ng mata niya, tapos may pangil siya. Ano to? Pero ikaw, perfect. Perfect. Try kaya niyo mag-ahit. Lumaki daw ang ulo mo after ng success ng Kita-Kita. Lumaki ba ulo ko? Parang hindi naman. Lumaki ba? Medyo malaki naman talaga. Kaysa sa katawan. Para kang lollipop eh. Hindi! Wala. Yung paligid naman mag-explain yun. Oo. Feeling ko hindi na naman totoo yung chismis na yun. Kasi ako, saksing buhay naman, napakabait ni Empoy. Di ba? Nalibot mo ang lahat ng TV network. Saan ka mas perfect? Bilang kapuso, kapamilya, o kapatid? Nalibo. Ano to? Nag-deliver ako? Hindi, Nalibot lang. bilang artista, nalibot mo lang. Oo nga, tama naman. So, sa tingin mo, saan ka mas bagay? Sa kapuso, saan ka mas perfect? Bilang kapuso, kapamilya, o kapatid? Lahat sila, naging part ng life ko, ng journey ko eh. Siguro, sa Kaberks. Saan yan? Wala pa. Uy, Channel 23 yan, di ba? Kaberks, di ba? Kaberkada, di ba? Channel 23 yan dati. Hindi, yun, love natin lahat ng station na yan. Siya. Minsan mo na daw binalak na talikuran ng showbiz. Bakit? Dati, oo, 2018. Bakit? Nung... Ano yung success mo yan ah? Oo. Pag sobrang... Totoo yan. Siguro may moment. May isang linggo na ganun yung ko, parang... Wala akong pahinga, walang tulog, tas puro interview, puro something ganyan, trabaho, movie, sitcom, teleserye. Walang tigil talaga. Tas pupunta sa bahay, interview. Dahil sa kita-kita nga. Gumagawa kami ni San Juno ng Kusina King. Ayun, parang, na ako? Anong tawag doon? Na-burnout. Burnout na, sumiyak na ako. Iyak na ako, naiyak. Sabi ko, isusoli ko na yung nyo, yung TF nyo, paano nyo lang ako, parang ganun, parang, anong tawag doon? Pa-release nyo na ako. Pahingayin nyo lang ako. Tapos nung nakatulog ako na isang araw, binabawi ko na. Tulog lang pala eh. Kailangan mo na ng tulog pahinga. lang, pahinga lang. Ganun talaga. May ganun talaga eh. Darating ka talaga sa point na feeling mo mapapagod ka. Pero tsaka mo lang marirealize na, hindi, pagod lang to. Tapos lahat ng dumadating blessing to sa akin. Blessing nga, Yung tama. parang ang tagal kong tinatrabahuan to, ba't ko natalikuran? Diba? Ganun. Eto, pati multo daw sa convenience store na aakit sa kapugian mo nung bata ka pa. Nagtrabaho kasi ako sa convenience store. Nakakita ko ng... Pwede ba sabihin yun? Sige, kahit ano dito. Sa likod na Slurpee. Ah. Nakakita ko ng multo. Oh. Na nakagano, naka-apron, tapos walang muka. May usok lang. Oo. Pero totoo to Oo. 2000... Di pa ako artista nun. Oo. Nakakita ko, tapos pag pala nakakita ka, hindi ka makakagalaw, tapos maiiyak ka na lang, tapos pipikit ka, tapos takbo ko eh. Ayun, kinabukasan, hindi ko na kinuha yung sahod ko, tapos hindi na ako bumalik doon sa Talaga? So parang bukas ang third eye mo? Yung time na yun. First time mo nakakita? Hindi, nung bata ako nakakita na ako. Talaga? Pero ngayon, nabuksan ulit. So nakikita mo ako? Kung nakikita mo ako, bukas pa rin yung third eye mo. Hindi, meron nga ganun dati, pero nawala na, kusang nawala. Talaga? Nawala ng pusa. O ito, kung babalikan mo ang panahong wala ka pa sa showbiz, ano ang tingin mo ang tatahakin mong propesyon? Radio DJ, chef, o pedicab driver? Kasi mahilig ka mag-bike, di ba? So, kasama siya sa choice. Siguro yung DJ. Radio DJ. Oo, kasi yun talaga, pangarap ko talaga. Nung graduate ako nung high school, gusto ko maging DJ ng NU107 dati before. Yun. Sample nga, paano ka mag-DJ? Alright, this is NU Rack, NU107, did you on your FM 17.5, Megahertz in Pasig, The Home of New Rack, NU107.
Oh. Parang something may ganun dati. Oh, naman. buti hindi ka nag-DJ talaga. Hindi ako naintindihan kahit isa. Hindi ko nga rin naiintindihan eh. Naiintindihan ba? Hindi. Ako rin eh. Ikaw pa yung nagsalita nun, ha? Ang sinabi ko, rewind mo nga. Isa pa nga. I-try mo lang. I-try mo nga. Isa, one more. 1, 2, 3, go. Alright, this is New Rack New 107, on FM 107.5, Market Pasig, New Rack New 17. Napasok yung Pasig. Hindi ko alam. Buti hindi ka talaga nag-DJ. Muntik pa maging ngongo na pelikula ni Gerald. Love mo. love mo. Ay, palakpakan niyo naman. Nasagot niya lahat yung mga interrogation natin. Pero ito, may huli pa ako pa-challenge sa'yo, Kuya Poy. Dahil isa ka sa mga famous actors ng industriya. And of course, international kayo. Diba? Ang Kita-Kita ay international movie, diba? Naparangalan ng ilang international awards ang Kita-Kita. Isa kang international leading man. Kaya dapat ang salita mo ngayon pang international din. So ang challenge ko sa iyo ay subtitle challenge. Magbibigay kami ng famous teleserye lines at kailangan mo itong i-translate sa English. Kaya? Okay. Okay. So, ito ang first nating line. Coco Martin, walang hanggan. Yan ang sasabihin mo, hindi naman kayamanan ang importante dito sa mundo kundi paninindigan, pamilya at pag-ibig. Ready? English dapat? I-Englishin mo yan. Ready? Lights, camera, action! You know, in this world, our our money is not best, but and not important to this earth. Our mindset is our family and love. Nasaan yung mindset dyan? Ay, ano, paninindigan? Ay, mindset ba yun? Yun na rin yun. Okay, next. Okay, langit ka, lupa ako, pero tandaan mo, nagtatagpo ang langit at lupa kapag umuulan. Robin Padilla, maging sino ka man, 1991. Okay? Ito. In 3, 2, 1, go! Yeah! Go ahead! You're the sky! I'm the loops! Remember this! Me and you against the world with the rain. Bakit? Bakit? Tama naman. Tama naman. Tama naman. Tama. Perfect, girl. Perfect. Next line. Last one. Ito. Galing kay Eddie Garcia. Marami ka pang bigas na kakainin. Ako yon ha. Ako yung magsasalita. Pero ikaw ang sasagot nun. Di ako kumakain ng bigas, Major. Sinasain ko muna para maging kanin. Ikaw pala, Major. Bigas pa lang, kinakain mo na. From FPJ, Batas sa Aking Kamay, 1987. Ikaw yung FPJ. Okay. Ako muna, ha? Marami ka pang bigas na kakainin. I don't eat rice. You're Major. I will cook before I eat. You're Major. Rice and I eat constantly. Ano ba? Tama ba? Oh, tama pala ako. Movie ni FPJ, di ba? Oo, movie ni FPJ. Alam mo ba sa ikaw nagsabi? Lahat yon perfect. Yes! Uy, Kuya Empoy, thank you. Palakpakan niyo naman si Kuya Empoy. Ang title nito, Perfect. Perfect. Oo, yun ang title natin dito sa ano. Perfect tayo dito. Diyos ko. Maraming salamat, Kuya Empoy Marquez. Of course, napaka-perfect at napaka-swabe. And tandaan natin, happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be one. Hanggang next week muli, mga Kinizens. And once again, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. And maraming salamat. God bless you, Kuya Empoy. God bless More you projects. too. And para sa akin, you are my pogi, Kuya. Thank you so much. Thank you, Kuya Empoy. Thank you. Thank you.